Miguel, tama na pagpapanggap mo, Miss Secretary. Aniya, dahilan upang bahagyapang manlaki ang mga mata niya sa gulat. Ikakasal ka na sa akin at lahat-lahat. Nagtatago ka pa rin? Nagpapanggap ka pa rin? Ibig mo sabihin ito. Alam ko na kung sino ka nung una pa lang, Lily. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi sa lahat ng oras masaya ang buhay. May mga pagkakataong susubukin ka. Bibigyan ka ng problemang hindi mo kayang lusutan. O hindi naman kaya ay bibigyan ka ng problemang maaari mong ikapahamak. Kapag dumating kaya yung oras na yon, ano kayang handa mong gawin upang makatakas sa responsibilidad na inaatang sa'yo ng mga magulang mo? Yaya, pwede ba magmumuna akong sundan? Iritadong pakiusap ni Lily sa babaeng kanina pa sunod ng sunod sa kanya. Hindi ako makapaglibot ng dahil sa'yo eh. Pero utos kasi ng parents mo na bantayan kita, Iha. Hindi ko po kailangan ng bantay. Dalagitan na ako, oh. Aniya, bago tumalikod sa matandang babae at nagsimulang tumakbo patungo sa pool deck. Wala namang nagawa ang kawawang ginang kung hindi ang sundan ng dalagita kung saan man ito nagsususuot. Nakuha ni Lily ang atensyon ni Miguel ng mga panahong iyon. Nakaupo lang ito sa may veranda habang pinagmamasdan ng dalawa sa malayo. Hindi niya napigilan ang pag-angat ng gabi sa kakulitan ng dalagitang iyon bago siya nagdesisyong huminga ng malalim at bumuntong hininga na lang. Lumipas ang oras ay doon nang nagdesisyon si Miguel na umalis sa veranda. Halos mapatalon pa siya sa pagkakatayo niya nang makita niyang inang nakatayo sa gilid niya. Interesado ka ba sa anak ni Arturo, anak? Agad na nangunot ang noo niya. Ngunit mas sinikap niya na lang na manahimik. Iyon din ang dahilan kung bakit nakangiting lumingon sa kanya ang ina. Ibig bang sabihin ng pananahimik mo? 5 taon nang agwat niya sa akin, ma. Sagot ni Miguel bago muling lumingon sa direksyon ng dalawang nag-uusap sa malayo. Kaya imposible ang mga nasa isip mo. Wala namang masama sa 5 taong agwat, anak. Meron, sagot niya. Ayokong isipin niya na minamanmanan ka siya, lalo na 13 pa lang siya. At isa pa, hindi ako interesado sa kanya. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Sigurado ka ba talaga, anak? Natatawa pa nitong tanong na hindi niya na sinagot. Sigurado na nga ba talaga siya? Dad, ayoko nang bumalik sa bahay na yon. Reklamo ni Lily bago pabagsak na nahiga sa sofa nang makarating sila sa bahay nito. Palagi na lang nakapaligid si Yaya. Aba, syempre, iyon ang trabaho niya, Lily. Hindi ko naman siya pwedeng paalisin na lang. Lalo na natatakot ako mapariwara ka. Mapariwara agad? Reklamo niya na ikinatawa ng nanay niya sa malayo. Ang ibig ko pong sabihin, kaya ko na pong sarili ko. Hindi ko na po kailangan ng taong magbabantay sa akin, Dad. So ganyan po palang tingin niyo sa akin. Hindi naman sa ganon, anak. Natatawang sabat ng nanay niya na inismeran niya na lang. Ikaw lang ang kaisa-isa naming anak na babae. So natural lang talaga na maghigpit kami sa'yo. Kung nandito nga lang ang kuya mo, baka isa pa yung sakit ng ulo mo, Lily. Wala nang nagawa si Lily kung hindi ang manahimik na lang. Sa tuwing may lakad ang pamilya niya, palagi lamang siya nitong sinasama. Hindi rin naman nagtagal ay unti-unti na rin niluluwagan ng pamilya niya ang paghihigpit sa kanya. Hanggang sa lumipas ang maraming buwan at wala nang ang kasambahayan na umaaligid sa lahat ng kilos niya, na ikinatuwa niya naman hindi kalaunan. Mukhang interesado ang panganay ko sa bunso mo, Arturo.
Natatawang saad ng lalaking kausap ng daddy niya. Ano bang pwede nating gawin para, alam mo na? Agad na natawa si Arturo sa sinabi ng kaibigan bago lumingon sa dalagita na ngayon ay nakanguso na sa harapan nila. Masyado pang bata ang anak ko para dyan. Hindi naman natin sila mamadaliin. Banat muli nito bago lumingon sa dalawa. Sa kabilang banda ay wala namang kaalam-alam si Lily sa kung bakit nga ba siya pinag-uusapan ng daddy niya at ng kasosyo nito sa negosyo. Buong buhay niya, palagi na lang siya nitong isinasama sa mga business meetings. Kaya naman hindi kalaunan ay nasanay na rin siya sa presensya nito. Well, maliban na lang sa lalaking nakaupo sa harapan niya ngayon, habang taimtim siyang pinagmamasdan. Agad niya itong pinagmasdan ng nakataas ang kilay. Wala namang nagawa si Miguel kung hindi ang ngumuso bago nag-iwas ang tingin sa dalaga. Dahil nga sa naging abala na sa pagpasok sa school nitong nakalipas na buwan, hindi na rin siya gaanong sumasama sa mga magulang niya. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na nararamdaman si Miguel sa tuwing hindi niya nasisilayan ang dalagita. Hindi na raw babalik dito. Saad ng daddy niya nang minsan niya itong tinanong. Muli siyang lumingon sa anak nang may ngising nakatago sa labi niya. Bakit? Interesado ka ba sa kanya, anak? Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Interesado nga ba siya sa dalaga? Bakit ganito na lang ang nararamdaman niya sa tuwing hindi niya makikita ang dalaga? Baka sa States na rin kami mag-aral ng mga kapatid ko kung sakali. Saad ng kaibigan ni Lily na si Trisha habang naglalakad sila sa pathway. Wala namang nagawa si Lily kung hindi ang ngumuso at lihim na kinainggitan ng sarili niyang kaibigan. Siya kaya, kailan siya bibigyan ng pagkakataon ng mga magulang niya na tumayo sa sarili niyang mga paa? Ako rin. Wala sa sarili niyang saad, dahilan upang mapalingon sa kanya si Trisha. Baka sa States na lang din ako magkolehiyo. Pwede ka ba? Ang akala ko medyo strict ang parents mo. Bahagya siyang natawa dahil tama ang kaibigan niya. Medyo strict nga ang parents niya. Hindi naman niya pwedeng bawiin ang sinabi niya dahil una sa lahat, baka isipin ni Trisha na sinungaling at inggitera siya. Kailan ba sila hindi umindi sa akin? Tanong niya bago ngumisi sa kaibigan. Nang araw ring iyon ay nagdesisyon na siyang umamin sa mga magulang niya tungkol sa plano niya. Katulad niya ng inaasahan niyang mangyari, gulat ang rumihistro sa mga mukha ng magulang niya nang marinig nila ang desisyon ni Lily. Anak, hindi pwede, sagot ng daddy niya na ikinabagsak ng mga balikat niya. Hindi ka pwedeng lumayo sa amin na dito kami sa Pilipinas. Sa tingin mo, sinong titingin sa'yo sa States? Masyadong busy sa trabaho ang kuya mo, kaya alam kong hindi ka niya masasamahan. Kaya nga po ako pupunta ng States dahil gusto ko pong tumayo sa sarili kong mga paa, Dad. Mahinahon niyang sambit, dahilan upang bahagya pang magkatinginan ng dalawa sa narinig sa anak. At isa pa po, kaya ko pong sarili ko, Dad. Hindi ko naman po ipapasa kay kuya yung responsibilidad na alagaan ako. Gusto ko pong maging independent. Paano kami ng daddy mo kung ganon? Sabat ng nanay niya na ikinanguso niya na lang. Alam mo namang ikaw lang ang kasama namin dito, hindi ba? Come on, Ma. Hindi naman po ako magtatagal doon. Hindi naman po ako tuluyang titira doon. Mag-aaral lang po ako. Kukuha ng degree. Kukuha ng work experience. Pagkatapos ay babalik din po ako rito. Pangako po yan. Patuloy niya pa sa pagpapaliwanag bago hinawakan ng kamay ng mga magulang niya. Please, pagbigyan niyo na po ako, Ma, Dad. Gusto ko po talagang makapag-aral sa ibang bansa. Bahagya pang nagkatinginan ng dalawa bago ito malalim na bumuntong hininga sa pagpupumilit ng unikaihan nila. Nang makita ang reaksyon ng dalawa, wala nang nagawa si Lily kung hindi ang mapangiti na lang dahil natitiyak niyang napagtagumpayan niya ang pamimilit ng dalawa base sa mga reaksyong nakikita nito sa mga mata nila.
Tawagan mo kami kapag nakita kayo ng kuya mo. Bili ng daddy niya na mabilis niyang tinanguan ng may ngiting nakaukit sa labi niya. Halos 12 oras din ang itinagal ng biyahe ni Lily bago siya nakalapag sa destinasyon nito. Tulad niya ng inaasahan, gulat ang rumihistro sa mukha ng kuya niya nang sinalubong siya nito ng yakap sa airport. Anong nakain mo? Bakit nandito ka? Pangasar na tanong ng kuya niya na inismera niya na lang. Nandito ka ba para magbakasyon? Dito na ako mag-aaral kasama mo, sagot niya. Agad na nangunot ang noo ng kuya niya sa narinig bago lumingon sa kanya. Matamis siyang ngumiti rito na animong nangaasar pa sa kapatid. Nababaliw ka na ba? Aba, matino pa ako, no? Bakit mo naman naisipang mag-aral dito, Lily? Alam mo namang may trabaho ako, hindi ba? Aba, hindi kita mababantayan. Saan nito? Malalim na bumuntong hininga si Lily bago kunot noong lumingon sa kapatid. Bakit nga ba kasi sobrang higpit ng mga ito sa kanya? Wala ba silang tiwala na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa? Hindi ko kailangan ng babysitter, kuya. Aniya, na ikinailing na lang nito. Nandito ako para mag-aral. At isa pa, kaya ko ng sarili ko. Hindi ko kailangan na mag-aalaga sa akin. Sige, sabi mo yan ha. Sagot nito sa kanya na mabilis niyang tinanguan. Huwag kang lalapit sa akin kapag may kailangan ka. Oo naman. Taas noon nitong sagot sa kanya. Tulad niya ng ipinangako niya sa mga ito, sinikap niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Gusto niyang patunayan sa mga ito na kaya niyang lahat, na hindi siya magsisisi sa desisyon at sa daang tinahak niya. Mabuti na lamang at kahit na papaano ay hindi na rin naman siya pinilit pa ng kanyang mga parents na bumalik sa Pilipinas upang doon na ipagpatuloy ang kursong kinukuha niya ngayon. Kagusto mo talagang nahihirapan, ano? Sa halip na lumingon sa kapatid, ay nagdesisyon na nga lang si Lily na ipagpatuloy ang pagsagot sa mga modules na ibinigay sa kanila kanina. Hindi katulad sa Pilipinas, medyo mahigpit ang universidad na pinapasukan niya. Kaya naman todo siya sa pag-aaral sa kagustuhang hindi mapahiya sa mga magulang at kapatid niya. Kung nasa Pilipinas ka lang, masaya ako dito, kuya. Aniya, bago lumingon sa kapatid at matamis na ngumiti. Kahit nagdumoble ang modules ko rito, kahit na papano masasabi ko namang mas masaya ako rito kumpara doon. Magiging ganyan pa nga rin bang pananaw mo kapag nakapagtrabaho ka na rito? Natatawa nitong saad na ikinanguso niya. Tandaan mo, Lily, iba ang Amerika sa Pilipinas. Kung nakakagawa ka ng mga major mistakes sa Pilipinas, abay dito hindi. Hindi ka pwedeng magkamali dahil bago ka pa man makahingi ng tawad, tanggal ka na. Nag-aalala ka ba sa akin, kuya? Natatawa niyang pang-aasar dito na inismeran lang nito. Huwag kang mag-alala, kuya, dahil mag-iingat naman ako. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako gagawa ng paraan na maaari niyong ikadismaya nila, daddy. Pinapaalalahanan lang kita kung gusto mong magtagal dito, Lily. Dagdag pa nito, nanginitian niya na lang. Nang dahil nga sa gustong magpasikat sa mga magulang, nagdesisyon si Lily na mag-part-time ng trabaho sa isang maliit na cafe upang kahit na papaano ay masuportahan niya rin ang kanyang pag-aaral. Ilang beses na rin naman siyang pinagalitan ng kuya niya at ng parents niya. Ngunit sa halip na makinig sa mga ito, nagdesisyon lang siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho roon. Kaya kong bayaran ng tuition mo, Lily, hindi mo kailangan magpakapagod. Singhal sa kanya ng kuya niya na ikinanguso niya lang. Pwede bang mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral mo? Tsaka ka na lang bumawi sa amin kapag nakapagtapos ka na. Ayoko maghingi ng pera sa inyo, kuya. Sagot niya bago tumayo sa sofa na ikinakunot ng noo ng kuya niya. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa? Tanong niya pa.
bago siya padabog na nagkulong sa kwarto niya. Hindi rin naman nagtagal ang tampuhan nila, lalo na nang magdesisyon ng mga ito na tuluyan na nga siyang pabayaan katulad na lamang ng gusto niyang mangyari. Ilang taon lang lumipas, ay nakapagtapos na siya sa pag-aaral sa kursong napili niya. Nakahanap din siya ng magandang trabaho sa Amerika tulad ng gusto niyang mangyari. Ang buong akala niya ay doon na matatapos ang lahat. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya. Bumagsak ang daddy mo kanina sa trabaho, anak. Balita ng mami niya, dahilan upang bahagya pang nangihid ang mga luha niya sa pag-aalala. Ang buong akala nga namin ay hindi na siya magkikising. Mabuti na lang at nandyan ang tito Michael mo. Siyang tumulong sa amin para madala siya sa ospital. Kamusta na po siya? Sa kabutihang palad, okay na siya, anak. Sagot nito bago lumingon sa kanya sa harap ng kamera. Hihintayin na lang namin ang ilang test na isinagawa sa kanya. Pagkatapos na naiuwi na kami sa bahay. Bahagyang bumagsak ang mga balikat niya sa pag-aalala bago siya namumutang umupo sa gutter. Nasa labas ka ba, anak? Tanong ng mama niya nang mapansing nasa labas nga ng building ang anak. Anong ginagawa mo sa labas? Ang akala ko ba may trabaho ka ngayon? May pinatapos lang sa akin pero pabalik na ako. Sagot na lang nito. Isang buntong hininga pang pinakawalan ng nanay niya bago sumandal sa kinauupuan nito. Nga pala, kailan ka nga pala uuwi ng Pilipinas, anak? Pwede bang bisitahin mo naman kami? Tanong nito na bahagya niyang ikinanguso. Hinahanap ka na ng daddy mo, Lily. Alam mo naman yun, hindi ba? Ikaw ang paborito niyang anak. Kanina nga lang ay hindi siya makakain. Palagi kanyang nire-request sa amin. May ilang taon na rin naman siyang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Aminin niya man o sa hindi, ay namimiss niya na rin ang mga magulang niya. Sa tuwing may kailangan siya, ay palagi itong nasa tabi niya. Ngayong ito naman ang may kailangan sa kanya, siya naman ngayon ang wala. Dahil sa pinaghalong guilt at pag-aalala para sa ama, dali-dali siyang nag-resign sa trabaho at nagtungo sa bahay nila upang mag-impake ng gamit. Bakit biglaan naman? Tanong ng kuya niya habang kunot noong nakatitig sa kapatid na ngayon ay abala sa pag-iimpake ng gamit. At bumagsak? Pinagdududahan mo ba si mama? Tanong niya nang bumaling dito. Nakausap ko siya kanina. Ang sabi niya pa nga'y mabuti na lang daw at nandun yung kaibigan ni daddy. Eh di sana nahirapan sila kung hindi nila ito kasama. Hindi naman sa nagdududa ako, Lily. Sagot ito sa kanya na inismiran niya na lang. Pero nagtataka lang ako dahil kausap ko lang si mama kanina. Hindi naman siya mukhang nagkasakit. Kalalabas nga lang sa ospital, hindi ba? Reklamo niya na ikinatawa naman ng kapatid. Of course, pinayagan na sila ng doktor na makalabas. Kung ikaw bang nasa posisyon ng doktor, hindi mo pa rin ba palalabasin yung pasyenteng alam mong magaling na? So, magre-resign ka para bumalik sa Pilipinas at matulungan ko sila doon. Sagot nito. Bahagyang umangat ang labi ng kuya niya nang marinig ang sinabi nito. Ang akala ko ba pangarap mo makapagtrabaho dito? Oo, pero kung pamilya ko sa Pilipinas ang magiging kapalit ng trabaho ko rito, hindi bale na lang. Sagot niya bago tumayo sa harap ng kuya niya. Maliligo lang ako saglit, tapos magpapahatid ako sa'yo sa airport. Medyo malalim na rin ang gabi nang makarating sila sa airport. Tulad nga ng napag-usapan nilang dalawa, hinatid niya si Lily sa paliparan. Kahit na may trabaho ito ngayon, ay nagdesisyon na lang siyang lumiban upang masamahan ng kapatid. Ikamusta mo na lang ako sa anak ni Tito Michael? Bili nito sa kanya na tinanguan niya na lang. Mag-iingat ka roon, okay? Huwag mo na mag-aasawa, Lily. Babalik lang ako sa Pilipinas, kuya. Reklamo niya, dahilan upang natatawa siyang niyakap ng kuya niya.
Pagdating niya sa Pilipinas, ay agad na nangunot ang noon niya nang makitang maayos naman ang kalagayan ng daddy niya. Isang mahigpit na yakap ang iginawad sa kanya ng ina bago siya nito hinatak papasok sa loob. "Bakit ngayon ka lang, Lily?" Tanong ng nanay niya na hindi niya na nagawang sagutin dahil napako ang titig niya sa mukha ng daddy niya. "Kanina ka pa namin hinihintay, anak. Sakto at kakagaling lang dito ng Tito Michael mo kasama ang anak niya. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng bringe para sa'yo." "Kamusta na kayo, ma? Kamusta si daddy?" Tanong niya pa, bago niya ito tinitigan magmula ulo hanggang paa. "Ang akala ko po ba hindi makatayo si daddy? Sinabi lang namin ng mga bagay na yon para mapauwi ka namin dito." Sabat ng daddy niya, dahilan upang makaramdam siya ng kung anong bumubukol sa lalamunan niya ngayon. "Kahapon ka pa namin hinihintay." "Nagsinungaling kayo?" Gulat niyang tanong bago lumingon sa mga magulang. "Ang akala ko ba may sakit si daddy, ma?" Baling nito sa ina na ikinababalang nito ng tingin. "Nagsinungaling kayo sa akin para mapauwi lang ako? Alam niyo ba kung ano ginawa ko ron? Iniwan ko yung pangarap ko doon kasi ang buong akala ko hindi pa okay si daddy." "Huminahon ka nga muna, Lily." Paano ako hihinahon, ma? Kung nagsinungaling kayong dalawa ni daddy sa akin?" Singhal niya sa ina na ikinaiwas lang nito ng tingin. "Bakit? Ano gagawin ninyo? May pinaplano kayo, no?" "Oo," sagot ng daddy niya na bahagya niyang ikinatigil. "Pinauwi ka namin dito sa Pilipinas dahil nakatadhana kayong ikasal ng anak ng Tito Michael mo." "At sa tingin niyo po ba, Dad, papayag ako sa gusto niyong mangyari?" Natatawa niyang singhal bago tumayo ng tuwid sa kinatatayuan niya. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yon." Dagdag niya pa bago tumalikod. Hindi pa man siya nakakatatlong hakbang palayo sa dalawa, ay narinig niya ang sigaw ng nanay niya. Mabilis siyang lumingon sa dalawa at agad na nanlaki ang mga mata niya sa takot nang makitang nawala na nga ng malay ang daddy niya. Nang araw ding iyon ay mabilis na isinugod sa ospital ang daddy niya. Doon na nga lumabas ang resulta ng test na may sakit daw ito sa puso na ikinalungkot ni Lily. Iwasan na lang po natin ang mga bagay na maaaring makapag-trigger ng sakit niya. Bilin pa ng doktor, sabay lingon sa daddy niya ngayon ay wala pa ring malay. Kung kinakailangan pong ilayo siya sa mga bagay na pwede niyang ikagalit, ilayo niyo po. May posibilidad po kasi na baka humantong sa malubhang sakit ng sakit niya once na muli na naman itong matrigger. Nang araw ring iyon, ay naging buo na rin ang desisyon ni Lily. Kung ito man ang kagustuhan ng mga magulang niya, ang ikasal sa lalaking ayaw niya, then wala na siyang magagawa pa kung hindi ang pumayag. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng ama habang nangingilid ang mga luhang pinagmasdan nito mula sa pagkakahiga. Kung ito po ang gusto niyo para sa akin, wala na po ako magagawa pa. Mahina niyang saad sa ama, kasabay ng paghigpit ng pagkakahawak niya sa kamay nito. Sige po, pakakasalan ko ang lalaking yan. Huwag ka lang ulit magalit sa akin, Dad. Kahit nalabag sa loob niya ng mangyari, wala rin naman siyang magagawa. Katulad ng inaasahan, gulat ang rumihistro sa mukha ng kuya niya nang ibinahagi ni Lily rito ang tungkol sa desisyon ng mga magulang niya. Sabi ko na nga may masama silang pinaplano sa iyo eh. Saad nito sa kabilang linya na ikinabuntong hininga niya na lang. Anong plano mo niyan? Tutuloy ka pa rin ba o tatakas ka? Itutuloy ko. Mahina niyang sagot na ikinabuntong hininga nito sa kabilang linya. Kung ito lang makakapagligtas kay Daddy di sige. Wala na rin naman ako magagawa dahil mukhang nagkausap na silang dalawa ni Tito Michael. So si Miguel palang mapapakasalan mo.
Tanong nito sabay hagikik sa kabilang linya na ikinatias niya ng kilay. Don't worry dahil mabait na tao si Miguel, Lily. Alam ko namang hindi kanya pababayaan kapag sa kanya ka ipinakasal ng parents natin. Kilala mo siya, kuya? Of course, he's my best friend. Sagot nito sa kanya na ikibinagsak pa ng mga balikat niya. For sure, nagkita na kayo dati pa. Hindi ko siya natatandaan. Malamang, bata ka pa nung huli mo siyang nakita. Kaya napaka-imposible kung natatandaan mo pa rin ang itsura niya hanggang ngayon. Sagot nito sa kanya. Huwag ka mag-aalala dahil kakilala ko si Miguel. Kilala ko ang kaibigan ko, Lily. Nang hapong din iyon, bagsak ang balikat niya ay nagtungo sa kwarto ng daddy niya. May mga nurse sa gilid na nakaantabay sa gilid at nang makita nila si Lily na pumasok, doon lang sila nagdesisyong lumabas upang bigyan ng oras ang dalawa na makapag-usap. I'm sorry, Dad. Huwag kang umiyak, Lily. Mahina nitong sambit sa kanya na mas lalong ikinangilid ng mga luha sa mata niya. I'm sorry, Iha. Pasensya ka na sa naging desisyon naming dalawa ng mama mo. Gusto lang namin kung ano makakabuti sa'yo, anak. Hindi siya kumibo, kaya naman walang nagawa ang daddy niya kung hindi ang huminga ng malalim. Malaki ang utang na loob natin kay Michael. Sila ang tumulong sa akin noong mga panahong nag-uumpisa pa lang ako sa negosyo. May ideya ka naman kung gaano kaming kalapit sa isa't isa ng tito mo, hindi ba anak? Para na kaming magkapatid. Kaya alam ko at natitiyak kung secure ang future mo kung ang anak niyang mapapakasalan mo. Ginagawa niyo po bang lahat ng to para sa future ko? O dahil itong napagkasundoan niyo nung nagsisimula pa lang kayo? Ako po bang kabayaran sa lahat ng naitulong ni Tito Michael, Dad? No! Pagtaas nito ng boses na ikinagulat pa ni Lily. I'm sorry. No, of course. Alam ko na aalagaan ka nila, anak. Hindi ko kakayanin na makita ka sa kamay ng ibang pamilyang hindi ko man lang kilala. Sa kanila, alam kong makakampante ako. Alam kong aalagaan ka nila ng buong puso. Mahal na mahal ka ng Tito Michael mo. At ganun din ang tita mo. Kaya natitiyak kong magiging kampante ako kapag sa kanila at sa pamilya kanila napunta. Nang dahil sa usapan na yon, wala nang nagawa si Lily kung hindi ang pumayag. Ayaw niya rin namang maging dahilan para matrigger ang sakit ng daddy niya kung sakali mang tumanggi siya sa utos na to. Mas gugustuhin niya nang mapunta sa kamay ng lalaking hindi niya kilala sa halip na mawala sa kanya ang daddy niya, kapalit lang ng kalayaan niya. Para saan pa nga ba ang kalayaan niya kung panghabang buhay din naman siyang mabubuhay sa guilt, hindi ba? Hindi ko pa intindihan kung bakit sa akin mo hinahanap ang lahat ng to. Saad ng kuya niya, habang patuloy sa paghahanap ng mga dokumento sa kabilang linya. Ikakasal na rin naman kayong dalawa, hindi ba? Ano bang purpose nito, Lily? Gusto kong mag-imbestiga sa tunay niyang katauhan, kuya. Nang dahil sa sinabi nito, ay hindi na nagawa pang pigilan ng kuya niya ang bumulalas ng tawa sa kabilang linya. Kaya naman walang nagawa si Lily kung hindi ang sumimangot sa narinig mula rito. Gusto mong mag-imbestiga? Natatawa pa nitong dagdag habang paulit-ulit sa pagtawa. Tingin mo kay Miguel, alien? Pinapatawa mo ba ako, Lily? Sabihin mo na lang ang kompletong address ng company niya at ang matapos na to. Singhal niya sa kabilang linya, natatawa-tawa namang ginawa ng kuya niya. Nang araw ring iyon ay nakatanggap ng email si Miguel na agad na ikinaangat ang kilay niya. What is she applying for? Kunot noon itong tanong bago nagdesisyong tawagan ang numero ng parents ni Lily para sa confirmation. Agad na kumawala sa labi niya ang isang ngiti nang matanggap ang sagot na to. What is she doing? Bakit siya nag-a-apply sa company nito? Gusto niya bang imbestigahan ang future husband niya? Ginawa niya ang lahat na makakaya niya upang i-hire si Lily bilang secretary nito. Sa kabilang banda,
Agad namang napangisi si Lily na matanggap niya ang tawag na personal secretary ni Miguel. Kailangan niya na raw po kayo bukas. Bili nito sa kanya na agad niya namang tinanguan. Nang magkrus ang mata nilang dalawa sa pangalawang pagkakataon, hindi na napigilan ni Miguel ang makaramdam ng tuwa. Sa wakas ay muli niya na namang nakita ang dalaga. Nang huli niya itong nakita ay suplada pa ito. Ngunit ngayon, suplada pa rin. Tila ba hindi man lang yata nagbago ang ugali nito. Miguel Tomas. Pakilala ng binata sa kanya, kasabay ng paglalahad ng kamay sa kanya. Ano to, Lily? Ito palang yatang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng vice president ng isang kumpanya na ito pa mismong naglahat ng kamay sa harap ng isang katulad niyang aplikante para lang magpakilala. Paulit-ulit niyang bulong sa isip bago niya tinanggap ang kamay ng binata. Lily Mendoza po. Nanginginig niyang tugon na bahagyang ikinaangat ng labi ni Miguel. Noong una ay strikto ito. Halos araw-araw nga siya nitong pahirapan sa trabaho na tinanggap niya na lang. Para saan nga ba ang pagpunta niya sa Amerika, hindi ba? Nagpunta siya doon para sa isang working experience na hindi niya nga ine-expect na dito na lang magagamit ang experience na pinaghirapan niya ng ilang taon doon. Ano ang background ng family mo? Agad na nag-angat ng tingin si Lily sa kanya. Kunot noong pinagmasdan ni Miguel ang papers na ipinasa niya noon sa HR. Na hindi niya nga alam na kailangan pa ba yun. Kapag ba nag-apply ka ng work, hahanapan ka ba talaga ng family background? Hindi ba pwedeng pumasok siya ng trabaho dahil gusto niya lang? Paano kung sinabi niyang drug addict ang parents niya? Maaapektuhan ba nito ang performance niya sa trabaho? Orphan po ako. Mahina niyang tugon. Dahilan upang marahang ibaba ni Miguel ang mga documents na kanina niya pa pinagmamasdan. Hindi ko na rin po sila nakasama ng matagal. Sa isang orphanage po ako lumaki. Kahit na alam niyang nagsisinungaling ang dalaga, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang itiko magbibig nito. Minsan ay hindi sila gaanong nagkakaintindihan. Madalas silang mag-away at isa iyan sa dahilan kung bakit tila ba nagbabago ang isip ni Lily sa pagpapakasal sa kanya. Ganito bang ugali na mapapangasawa niya? Arogante? Mayabang? Kung ganito lang magiging ugali ng asawa ko, hindi na lang ako magpapakasal sa kanya. Singhal ni Lily na narinig ni Miguel mula sa malayo. Hindi ko maintindihan. Bulong ng binata sa isip habang nakasandal sa pader. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko at ginagawa niya lang din naman ang trabaho niya. Nagiging mahigpit na ba ako sa kanya ng lagay na yan? Baka hindi pa man masakal ko na siya sa relasyon naming dalawa. Nang araw ring iyon ay nagdesisyon na lang si Miguel na magpakabait tulad ng gustong mangyari ni Lily. Noong una ay nagulat pa si Lily dahil sa halip na siyang gumawa ng trabaho niya, si Miguel nang gumagawa nito para sa kanya. Tulad na lang ng, "Kape, Lily." Saad nito sabay lapag ng kape sa harap mismo ng mesa niya na bahagya niya pang ikinatigil. Kanina ka pa nagtatrabaho. Magpahinga ka naman. Thank you po, sir. Nahihiya niyang sambit bago tumalikod sa binata at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Miguel bago siya nagdesisyong tuluyang lubayan ng dalaga. Halos mapatalon naman sa kinatatayuan si Lily nang bigla na lamang siyang tapikin ni Heya. Uy, ibang titig sa'yo ni Sir ah. May relasyon ba kayong dalawa? Pag-uusisa nito na mabilis niyang inilingan. Bwe, maniwala ako sa'yo. Wala kaming relasyon, Heya. Masyado ka lang assuming. Assuming ako o manhid ka lang talaga? Natatawa nitong sambit na ikinatigil ni Lily. Aminin mo ba na sa hindi, ikaw lang ang ginaganyan ni Sir Miguel. Sa loob ng halos 3 taon kong pagsiservisyo sa kanya, ni minsan hindi niya ako binigyan ng kape. Sa'yo nga lang siya hindi mahigpit. Hindi mo ba napapansin yon?
Nang araw ring iyon ay wala nang nagawa si Lily kung hindi ang pagmasdan at lihim na pag-aralan ang mga kilos ni Miguel. Sa tuwing inaabutan siya ng ulan sa harap ng building, hindi man lang ito nagdadalawang isip na bigyan siya ng ride patungo sa bahay niya. At sa tuwing wala naman siyang kasama sa pagkain ng lunch, hindi man lang ito nagdadalawang isip na samahan siya. Hindi kalaunan ay unti-unti nang nahulog ang loob ng dalaga sa binata. At nang dahil nga sa matagal nang may gusto si Miguel sa kanya, tila ba mas lalo lamang lumalim ang nararamdaman nito para sa dalaga. Gusto kita. Saad na to na unti-unting ikinalaki ng mga mata ni Lily sa gulat. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan. Basta't gumising na lang ako isang araw na ikaw lang palagi ang nasa isipan ko, Lily. Aniya, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Kasabay ng buhos ng ulan ay ang pagkalabog din ng puso ni Lily nang dahil sa nalaman. Paano siya aamin? Paano siya aamin na may gusto rin siya sa binata? Tama lang ba na umamin siya rito? Paano na lang kung malaman na nito ang tunay niyang katauhan? Paano kung magalit ito sa kanya? Sir, please wag ngayon, Lily. Aniya, sabay iling sa dalaga na ikinatikom nito ng bibig. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Please. Wala akong pakialam sa rejection. Bigyan mo muna ako ng gusto rin kita. Mahinang sambit ni Lily, dahilan upang agad naman laki ang mga mata ni Miguel sa pinaghalong gulat at tuwa. Tulad mo, hindi ko rin alam kung paano at kung kailan nagsimula. Nagising na lang ako na gusto na kita. Ibig bang sabihin nito? Hindi niya na nagawang tapusin ang sasabihin nang bigla niya na lamang niyakap ng mahigpit ang dalaga na hilaw lang naman itong ikinangisi. Sobra-sobrang tuwa niya nang malaman na pareho lamang sila ng nararamdaman ni Lily. Ang buong akala niya ay magagawa siya nitong i-reject. May pag-asa ba na matuloy na ang kasal na lang dalawa na ilang taon niya ring hinintay? Sa kabilang banda, takot naman ang bumakas sa damdamin ni Lily sa kadahilanang paano kung malaman ni Miguel na siyang fiancé niya. Ano na lang kayang iisipin nito kapag nalaman niyang nagpanggap lang siya bilang sekretarya niya at nang sa ganon ay mamanmanan niya ito. Namumutla ka, anak. Saad ng daddy niya nang makita niya itong nakaupo sa sofa. May problema ka ba? Bahagyang umiti sa kanya si Lily bago nagdesisyon ng dalaga na umiling na lang sa tanong niya. Umupo ang daddy niya sa gilid niya, kaya naman pansamantala pa muna siyang nag-angat ng tingin dito bago umuwi. Tungkol ba ito sa pagpapakasal mo sa anak ni Michael? Muli nitong tanong na hindi niya muling sinagot. Alam mo, nag-usap na kami ng mami mo kanina. Kung ayaw mong matuloy ang kasalan yung dalawa ng anak niya, hindi ko na kayo pipilitin pa. Ayaw rin naman ni Michael ang pilitin ka kung ayaw mo talaga, anak. Nangako rin naman siya sa akin na wala ring magbabago sa partnership namin kung sakaling hindi man matuloy ang kasal. Agad siyang nag-angat ng tingin sa daddy niya na ikinangiti naman ito sa kanya. Kung ayaw mo talagang magpakasal, anak, hindi na kita pipilitin pa. Gusto ko pong ituloy ang kasal naming dalawa. Sagot niya na ikinaangat ng kilay nito. Gusto ko po, Dad. Hindi ka ba napipilitan, anak? Pwede naman nating itigil ang kasal kung ayaw mo talaga. Gusto ko po. Muli niyang sagot na hindi nakanasya ng daddy niya. Kinabukasan ay nakarinig siya ng magkasunod na katok sa loob ng kwarto niya. Kunot-noo siyang bumangon sa pagkakahiga bago pinagbuksan ng mami niya na ngayon ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng pintuan ng kwarto niya. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo kagabi, anak. Panimula nito na ikinaangat ng kilay niya. Nariyan sa baba si Michael at ang asawa niya. Nariyan din sa baba ang fiancé mo. Narito sila para mamanhikan sa pamilya natin. Po?
Halos pasigaw niyang tanong sa gulat. Huwag niyo pong sasabihin sa kanya na narito ako, ma. Hindi pwede yun, anak. Ano na lang ang sasabihin ng tito mo kung ganyan ang inaasal mo? Kunot noon itong tanong. At ang isa pa, nasabi ko rin sa kanila na nandito ka at wala kang pasok. Wala pa po akong ligo, ma. Huwag ka lang maligo. Natatawa nitong sambit bago siya nito hinila palabas ng kwarto niya. Dalagang dalaga ka na. Parang kailan lang ay hindi ka pa nagsisipilyo, nasa bahay ka na nila. Wala siyang nagawa kung hinding isuot ang hood ng jacket na suot niya upang kahit na papaano ay mabalot niya ang sariling mukha. Kunot noong pinagmasdan ni Miguel ang babaeng ngayon ay pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng yellow jacket na may printed animal sa kabuuan. Suot din ito ang hood na jacket na suot niya na animong mata na lang nakikita sa kanya ngayon. Anong trip ng babaeng to? Bulong niya sa isip habang pinagmamasdan si Lily na nagtatago sa jacket na yon. Agad siyang tumayo upang salubungin sa upuan ng dalawa. Wala namang nagawa si Lily kung hindi ang magtago sa loob. Kitang-kita niyang mata ng lahat na binaliwala niya na lang. Hanggang ngayon pa rin ba'y mahiyaan pa rin ng dalaga mo? Natatawang sambit ng Tito Michael niya na tinawanan na lang nila. Nagtagal ang titig ni Miguel sa dalaga habang si Lily naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang itago ang sarili sa jacket na yon. Hindi na nagawang pigilan ni Miguel ang sariling ngumiti na agad napansin ni Lily. Anong ikinangingiti mo dyan? Bulong niya sa isip habang nakatingin dito. Nagsisisi ka na ba dahil isip atang ipapakasal sa'yo? Natapos ang pamamanhikang iyon sa kasunduang magkakaroon ng engagement sa susunod na linggo. Ramdam ni Lily ang pamumutla ng mukha niya sa nalaman, kaya naman agad na siyang gumawa ng hakbang upang umamin sana kay Miguel. Sa tuwing nagkakaroon naman siya ng pagkakataon, at namang umuurong ang dila niya sa sobrang kaba. Nasaan ka kahapon? Tanong niya kay Lily nang inaya niya itong kumain sa labas. Wala, nasa bahay lang ako. Kaharap mo lang ako sa iisang mesa kahapon. Bulong ni Lily sa isip bago uminom sa juice na nasa gilid niya. May pinuntahan lang ako. Why? Mapaglaro siyang umiti kay Lily bago nag-iwas ng tingin dito. May pinuntahan? O baka nagtago? Sa sumunod na linggo ay naging abala ng dalawa sa paghahanda. Kitang-kita ang pananabik sa mga mata ni Miguel habang nag-aayos ng cufflink. Habang si Lily naman ay nakailang baso na ng tubig upang panatilihing kalmado ang sarili. You look anxious, anak. Wala ka bang masakit? Tanong ng mama niya na mabilis niyang inilingan. Don't worry, anak. Mabait naman si Miguel. Nag-usap na rin naman kayo, hindi ba? Walang alam ang parents niya sa kalokohang ginawa niya. Kaya naman sa halip na umamin dito, ay nagdesisyon na lang siyang manahimik. Maraming inimbitahan ang parents niya. Naroon halos lahat ng kamag-anak at mga pinsan niya. Halos magulat nga silang dalawa ni Rhea nang makita nilang isa't isa sa loob ng venue. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong ni Rhea sa kanya habang tinititigan ang gown na suot ni Lily. Aba, parang ikaw yung ikakasal ha? Biro pa nito na hindi niya na sinagot. Nang dumating ang oras na nakita na silang dalawa ni Miguel sa gitna mismo ng venue, doon niya na naramdaman ang biglaang pag-init ng mukha niya. Lalo na nang mag-cross ang mata nilang dalawa. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang takpan ng mukha niya ng menu na nadampot niya sa mesang nasa gilid niya. Bahagyang umangat ang labi ni Miguel nang makita niya ang ginawa ni Lily. Bago pa man ito makaatras sa kinatatayuan niya, nagmamadali niya na itong hinawakan sa braso at hinablot ang menu sa mukha niya. Wala to rin nagawa si Lily kung hindi ang umawa ang labi habang pinagmamasdan ng lalaking nasa harapan niya. Miguel! Tama ng pagpapanggap mo, Miss Secretary. Aniya, dahilan upang bahagya pang manlaki ang mga mata niya sa gulat. Ikakasal ka na sa akin lahat-lahat. Nagtatago ka pa rin? Nagpapanggap ka pa rin?
Anong sinasabi niya? Ibig mong sabihin nito? Alam ko na kung sino ka nung una pa lang, Lily. Bago pa man kita tinanggap sa opisina ko, alam ko nang ikaw ang nakatadhanang ikasal sa akin. Pag-amin niya sa dalaga na ikinatihimik nito. Hindi mo na kailangan magpanggap pa bilang sekretarya ko. Nakangiti pa nitong dagdag. Doon na nagdesisyon si Miguel na lumuhod sa harap ng dalaga na ikinatili ng lahat. Sa gilid ay naroon ang mga magulang nila, kaya naman hindi maiwasan ni Lily ang magulat at mahiya. Lalo na nang ipinakita sa kanya ni Miguel ang kahon na naglalaman ng engagement ring nila. "Will you marry me, Lily?" Tanong nito kaagad.